Hello there, kamusta po and welcome again to our Joyful Journey Canada. And ayan ang weather ngayon, ang lamig. Actually parang -8 lang no, pero ang lamig kasi may wind chill siya. Ayan, may pinuntahan ako, kailangan ako ay tumambay sa labas kaya nakaganito ako ngayon. So ayun na nga. Meron palang mga talaga na hindi pabor sa mga caregivers. Just imagine that, parang ang alam ko talagang ang healthcare ay isa sa dito priority ng mga Canadians. Pero merong mga hindi pabor. Actually, ang mga hindi pabor talaga sa pagdating ng mga caregivers dito ay mga ibang lahi din. Yung isa, yung mga galing letter I, tsaka yung isa naman ay mga galing letter A. Ayan, na bansa at continent. So alam niyo na siguro yan. Yung isa, basically sabi niya na yun daw caregiving PR pathway ay matagal nang naaabuso. Ang kinukuha lang daw ng mga employer dito ay yung mga kamag-anak nila. Parang way lang daw ito ng mga taga dito para kuhanin yung mga kamag-anak nila. No? One of the most abused program, because a lot of times people use this program to bring their relatives, their brothers, their sisters, their friends to Canada as a permanent resident using this program. Because in this program, you could very easily, so there is no restriction. If it is your family member is also eligible to apply. Okay. Tapos iniisip ko naman parang caregiving pathway ito na ang employer mo ay private, hindi naman ito company. So paano niya nasasabi na naaabuso? Parang dumadaan naman sa tamang proseso, 'di ba? Ang naaabuso yung mag-a-apply ka, gagamit ka ng mga peking dokumento, 'di ba? Katulad ng mga ginawa ng mga estudyanteng alam na natin kung saan ang galing na bansa yan, no? Yun ang abuso, 'di ba? Pero yun namang sa mga caregivers sa pagdating dito ay nagtatrabaho pa rin naman para sa nagtatrabaho sila, 'di ba? Tapos pinasusweldo sila nung kanilang mga employer. Actually parang kung ikaw yung employer at mismong sa pocket mo, sa hard-earned money mo, kukuhanin yung ipapasweldo mo. Gugustuhin mo ba na ibang tao pa ang papasweldohin mo? Syempre, unahin mo na yung kamag-anak mo, di ba? Kung may chance lang din naman, lalo tigit yung kapatid. Like for example, halimbawa na lang, o meron kang anak na kailangang mag-nanny o i-babysit. May mga anak ka. So, magtitiwala ka pa ba? Kukuha ka pa ba naman ng isa pang individual na hindi mo naman kakilala? Ayan na nga at meron ka namang chance na kuhanin yung kapatid mo, 'di ba? Parang doesn't make sense na sasabihin na naaabuso. Ako hindi ako konforme doon sa sinabi niya na 'yon, siguro kasi hindi yung pathway na ito ay hindi usual na pathway ng mga galing sa kanila, mga tagagaling ay hindi ito ganong ginagamit nila kasi I believe merong may immigration consultancy sila. So sinasabi niya after every video niya na meron silang kung gusto magkonsulta sa kanila, ganun, may mga ganyan sila. Usually mga inaano nila is siguro mga sa students, ganyan. Pero yun nga, sabi ko nga, bakit naman gagastos ka pa or magpapasweldo ka pa sa ibang tao, hindi yung sa kamag-anak mo na lang na mas kakilala mo at mas mag-aalaga ng mas maayos doon sa iyong mga anak na maiiwan. Tapos halimbawa, may parents ka, 'di ba, na kailangang alagaan sa bahay. Ayaw mong dalhin sa home care. Tapos meron kang kapatid na available na pwedeng mag-alaga, na pwede mo din siyang makuha dito. Bakit hindi yung kapatid mo? Right? Sino bang mag-aalaga ng mas mainam at magmamahal dun sa magulang mo na makakasiguro ka na pag alis mo ay talagang ibibigay ang utmost care and importance doon sa iyong mga magulang na kailangan ng care, no? Kung hindi, yung kapatid mo din, 'di ba? Or kamag-anak mo. Bakit ka pa kukuha ng iba? So hindi ko magets yung kanyang sentiment na ito daw ay matagal nang naaabuso dahil way lang daw ito para kuhanin yung mga kamag-anak. Nagwo-work naman, 'di ba? Pagpunta dito, nagtatax din naman yung mga employer na kumuha ng mga kamag-anak mula sa kanilang bansa. So yun lang ang naiisip ko na baka kasi hindi usual na practice yon doon sa bansa nila.
And then meron pang isa, sabi nila, yan ipopost ko dito, no. Itong ano na to, parang galing Africa ito eh. Sabi niya na parang ayaw nga nila yung caregiving pathway, PR pathway, no. Actually diyan nagsimula yung parang mga hate, no, sa mga caregivers, sa mga gumagawa sila ng content and then comments na parang syempre masasabi na natin na nagmamaliit sa mga caregivers kasi makikita nyo naman dito. So yung isa, sabi niya, ano daw, parang pupunta ka dito sa Canada, you're not even a nurse, 'di ba? Sabi niya, no. Tapos tawa, 'di ba? Tawang-tawa si ate. na I don't know, but ganun yung ano nila. Parang I think yung caregiver is very essential naman sana yan dito sa healthcare system dito, no. But lahat dapat ba nurse? Actually, yung iba nga nurse sa Pilipinas, 'di ba? Pero bilang stepping stone nila or bilang tsansa na makapunta dito ay okay na din sila na maging caregiver, which is wala namang masama doon, walang problema. And alam niyo ba, yung sinasabihan mo, ikaw ate, na kung sino ka man, yung sinasabihan mo at tinatawanan mo na you're not even a nurse, pupunta ka dito, nagiging nurse karamihan ng mga caregivers, 'di ba? Tapos yung iba naman nagkakaroon ng chance na magkaroon ng corporate jobs. I believe kasi yung mga Filipinos nag-upgrade naman din talaga tayo once na may chance, lalo na dito malaki ang chance na makapag-upgrade kasi pwede kang mag-school, 'di ba? Pwede din naman habang nag-i-school ka, nakaka-receive ka pa rin naman ng iba, ng AI, mga ganyan, no? Tapos ng mga grants, nakaka-receive ng ganyan. So, possible talaga mag-upgrade ng skills dito. And maraming Pilipinong gumagawa niyan. Marami din ako makakilala. Like yung ate ko, nag-start sila dito, mga farm workers. Pero ngayon, mga nurses na sila. O ang farm work, di ba? Hindi naman mga, mga high-skilled yan. Ayan, tas ito pa ang isa. Yung sabi niya ay, parang backdoor daw ang caregiving PR pathway para sa mga low-skilled workers, no? So yung mga low-skilled workers na to na underappreciated ninyo ng mga ate at mga kuya ay kailangan ito ng isang sektor ng mga mamamayan, which is of course yung mga tumatanda na, yung mga nasa retirement homes, yung may dependent na sila sa care ng ibang tao, no? Yung meron silang mga disabilities, ayan, at napakarami po niyan dito. Siguro hindi nyo lang yan na-appreciate kasi wala pa kayo dun sa punto na kailangan nyo ng serbisyo ng mga caregivers. 'Di ba? Pero pag dumating na kayo dyan at yung mga nakatatanda, baka maghanap din kayo ng mga Filipino na caregivers. And I believe na ang mga Pilipino talaga nakakapagbigayan ng utmost care sa mga hindi naman dahil tayo ay nagbubuhat ng sarili nating bangko, pero I believe na mas mapagmahal yung mga Pilipino sa mga nurses and mga caregivers kaysa sa mga ibang lahi. Ayan, tapos parang no to PR sa mga caregivers daw, wag daw bigyan ng permanent resident, diba? So ang grabe niya din, no, na bakit di mo naman bibigyan ng pagkakataon na maging PR itong mga tao na nagtatrabaho, nagpo-provide ng services doon sa mga sektor or sa mga klase ng mga mamamayan na nangangailangan ng services nila. 'Di ba? Ba't di sila dapat magkaroon ng PR? It's their karapatan nila 'yan kung sila naman ay meron ng tamang experience at yung iba pang requirements. Dapat lang din katulad din ng karapatan ng iba pang mga low skilled na yung like for example yung mga farm workers and laborers, pare-pareho naman na may karapatan niya na maging permanent resident. Ayan, so I don't know, siguro matataas ang mga pinag-aralan nila masyado kaya ayaw nilang maging gusto siguro nila ang Canada ay puro doktor, puro mga ganyan, matataas ang pero syempre sa isang ideal na komunidad talagang ganon, merong mga nagtatrabaho sa matataas, sa mid-range kumbaga, tsaka sa mababa din, no? So siguro ayaw nila na like for example, yun nga sabi ng iba, na agawan ng opportunity o ng trabaho yung mga nandito.
Ang problema naman kasi parang I think yung government hindi niya nakikitaan ng pagnanais yung mga taga dito, mga lokal, no, na mag-take on ng caregiving jobs. Like for example, doon sa isang pinuntahan ko na na school, kasi doon nagtitingin ako aaral sana ako ng caregiving. Kaya lang medyo mahal kasi, parang 7,000 pataas, no, yung tuition. Pero 6 months lang naman yun. Siyempre, mabigat-bigat sa bulsa, hindi pa rin namin kaya. Pero nag-iipon kami para doon, para baka sakali magkaroon ng chance. So, yung nakita ko doon sa klase nila, nadaan kasi ako sa isang klase nila yung nakita ko, parang daming Filipino talaga, parang halos puro Filipino yun, tapos may dalawa lang na puti na nag-enroll doon sa na yun. So, parang sabi ko, talagang kulang sa initiative yung mga tao dito na mag-take on ng mga caregiving jobs. Tapos ano pa ba? So, ayun, syempre yung mga ibang caregivers, pag nag-upgrade yan, pag naging nurse yan, so mawawalan di na sila mag-work as caregivers, no, magiging na sila. So, may mga positions talaga na nababakante, kaya patuloy na kumukuha yung government ng Canada ng mga caregivers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tsaka alam nyo, parang feeling ko kaya din ino-open ng Canada yung caregiver pathway na yan. Kasi alam nila na ang mga Filipino maayos sa trabaho. Tsaka yun nga balang araw nag-upgrade, nagiging mas kumbaga mas productive na member ng society, being yun nga maging matataas yung mga pinag-aaralan. Maganon, ako may kakilala ako nag-start off siya din ng caregiver, tapos nasa corporate na siya ngayon. So may mga ginagawa din talagang stepping stone yan, no. Kaya parang naman na sabihin na dapat hindi nabigyan ng PR or minamaliit naman nilang masyado yung pagiging ng caregiver. Actually, ang caregiver naman ay yan, trabaho yan ng parang compassionate work ito no, hindi basta-basta na trabaho ito talaga, kasi syempre marami kang dapat gawin sa pasyente mo na sabihin na natin na kahit na mataas ang pinag-aralan mong tao, hindi mo kayang gawin, kasi nga kailangan yung pride mo ibababa mo dito, kasi of course alam naman natin ang mga trabaho ng caregiver sa mga paglilinis, yung mga ganon ng katawan ng client nila. Ayan, yung iba hindi kaya yung mga ganon. So kung hindi matibay ang loob mo at hindi masyado siguro ang compassion mo, yung iba nagpo-push sa kanila yung compassion talaga nila para sa ibang tao, 'di ba? Yung service na binibigay nila ay nanggagaling sa compassion nila, na kung hindi nila gagawin yon ay syempre hindi maalagaan ng maayos yung kanilang client. May mga ganun. Tapos I believe we go beyond, no? Although hindi naman lahat, kasi alam ko naman mayroon din namang ibang mga Pilipino na kumbaga ang binibigilan trabaho ay so-so, yung parang ganon. Pero marami pa rin sa atin, we go beyond what is needed doon sa ating trabaho. Ganon din naman ka-dedicated yung mga Filipino. So, ayun, I don't understand kung siguro ang pinagmulan niyan is yung PR on arrival na mga caregivers na in-announce nga noong June, which is I think hindi na magkakaroon ng kalinawan o katuparan anytime soon, kasi ang daming problema dito. Like for example, yung mga hinahanap na individual na undocumented, hindi na yan makita, tapos so kailangan nilang pag-ubusan yan ng resources. Yung mga estudyante at yung mga international students na di umano ay nag-submit ng mga documents na hindi totoo. So yan, malaking problema din yung mga yan. Tapos backlogs sa immigration, no. Like kami, ang tagal na namin doon sa Facebook group namin, merong mga taon na hindi pa na-approve yung kanilang PR. Kaya actually
actually isa yan sa mga pinoproblema din namin ngayon, ano, baka sakali bigla-bigla, alam mo yun, sabihin na lang nila na yung mga wala pang permanent resident na status, uwi muna kayo. Yun ang masakit, no? Tapos makakaabutan kami ng ganun. Pero positive pa rin, baka sakaling hindi, kasi nga ayun, I think meron naman din talagang need sa mga caregivers dito. So, I hope makita yon ng mga, but I don't think na ano, kasi alam mo na, mga buo ang loob nila na hindi kailangan ang caregivers dito sa bansa na ito, no? I don't think na ma-appreciate nila yung mga caregivers, not unless siguro dumating na yung time na kailangan na nila ng care ng mga caregivers. So, I hope everybody's doing great. Kung kayo ay katulad namin na nag-aantay ng PR or hindi pa kayo nakakapag-apply ng PR, binubuno nyo pa rin yung mga months na kinakailangan para makapag-apply tayo ng PR. Let's keep on praying na sana umayin sa atin ng pagkakataon na bigyan din tayo sana ng chance na magpatuloy dito sa bansa na ito, ano. Kahit sabihin nila na this is a third world country na glorified, ganyan-ganyan. Marami silang kasira ang sinasabi sa Canada, pero I think ako na-appreciate ko pa rin yung pagstay namin dito, ang mga services na nabibigay ng Canada, mga support niya sa tao, sa manggagawa. Kaya as much as possible, ayaw ko sanang umuwi, ayaw kong isipin na uuwi. If ever uuwi, may ready naman kami sa possibility na yun, pero alam namin sa mga sa sarili namin na hindi, ayaw namin. Gusto pa rin namin dito, no, especially sa mga bata. So, let's pray na maging maayos itong lahat. Yan, let's keep on fighting, let's keep on being positive, kasi sometimes, no, kakainin ka talaga ng negativity. Like for example, kagabi parang ako nahirapan akong matulog kasi naisip ko, paano pag hindi tayo binigyan ng chance. Yun nga, no? Naisip ko kung gaano ka dati parang okay pa ako pero ngayon talagang patagilid na ba yung bangka. Parang ganon. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman makakatulong kung i-worry yung mga ganyang bagay na hindi pa naman talaga dumadating. At wala ka din namang control. Kung halimbawa man, alaman tayong control dyan kung ayaw nila, wala tayong magagawa. So, yun lang. I hope everybody is doing great. Again, let's all be prayerful, joyful, and thankful for everything and for every day na binibigay sa atin ni Lord. Saan man tayong panig ng mundo, maging mapagpasalamat po tayo. And thank you for watching. God bless us always. See you next time.